Have a seat, Mr. Cuevas. Sabi ko habang nakangiti sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Pansin ko mga tingin niyang tila sinusuri ang kabuuan ko. Maaaring sa mga oras na ito hindi siya makapaniwalang magkakaharap kaming dalawa matapos ang ilang taon. So are you here for? Pagsisimula kong sabi habang hindi nakatingin sa kanya. I'm here to have a partnership with Bermudez Hotelier. And since you are the CEO, I guess papayag ka? Kumbinsido niya saad muli dahilan para mag-angat ako ng tingin at taasan ko siya ng kilay. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa dahil hindi ako makapaniwala sa ipinapakita niyang kayabangan ngayon. Kaya naman, bago pa ako masuffocate sa presensya niya ay nagsalita na ako ulit. Don't you think you are being overconfident, Mr. Cuevas? How can you be so sure na papayag ako sa partnership na gusto mo? Is your company even good to have your guts to say that? Baka naman mamaya'y bumagsak kami. Dahil sa pagkakaalala ko, palpa ka sa lahat ng bagay. Nakataas kilay kong sabi na hindi nakatingin sa kanya. Where have you been, Bianca? Seryosong tanong niya na hindi ko inaasahan. Umakto na ako hindi narinig ang tanong niya. Tsaka ko itinuon ng atensyon sa laptop para ipakita sa kanya ang design ng bagong building ni tatayo namin. So, as you can see, Mr. Cuevas, here's my sample design for our upcoming project. Take a look at kung may suggestion ka, sabihin mo kaagad sa akin. Seryoso at formal kong saad sabay balik ng tingin sa kanya. Saktong nagtamang tingin namin dalawa na mabilis ko ring iniwasan. Hindi mo ba ako bala kamustahin muna, Bianca? Talagang trabaho ba kaagad ang pinag-uusapan natin? May iritasyon sa boses niyang tanong dahilan para taasan ko siya ng kilay. Mr. Cuevas, we're on a meeting at this time. Hindi tayo nandito para magkamustahang dalawa. Seryoso kong tugon sa kanya. At saka, bakit kita kakamustahin? Importanteng tao ka ba sa buhay ko? May sarkasmo sa boses kong saad muli. Nasaan ang lalaki mo? Galit na tanong niya dahilan para samaan ko siya ng tingin. Ang lakas naman ng loob niyang magtanong ng ganun sa akin ngayon pa lang ulit kami nagkita after 5 years. Ang tagal na lumipas at hindi pa rin talaga siya nagbabago. Mayabang pa rin at mapanghusga. Kaagad na sumidi ang inis ko sa kanya dahil sa maging tanong nito pero dahil ayaw ko magpa-apekto sa kanya, umakto akong walang pakialam. Kahit pa gusto ko na siyang itulak paalis ng opisina at huwag nang ituloy ang meeting namin. You can leave my office now. Tapos ng meeting natin, I decline your partnership offer, Mr. Cuevas. May otoridad kong sabi. Bakit ayaw mo? Dahil ba ayaw ng lalaki mo at plano mo na lang na paasahin ako? I need this partnership, Bianca. I need Bermudez Hotelier para maging CEO na ako. Galit na galit niyang sigaw sa akin. Ang kapal talaga ng mukha niya. Kung hindi sana ako ganito kausapin, hindi naman naaabot sa ganitong lahat. I don't care, Mariano. Leave my office now. Sigaw ko rin pabalik sa kanya. Hindi ako makikipag-partnership sa inyo, lalo na sa'yo, sigundang sabi ko. Tumawa siya ng malakas na may pang-aasar. Dahil ba ayaw na lalaki mo ha, Bianca? Akusa niya sa akin habang nanlilisik ang mga mata sa galit. Napailing na lang ako sa mga akusasyon niya. Oh, come on, Bianca. Tell me, sino lalaki mo? Nakangising tanong niya ulit. Halatang gusto akong inisin at galitin pero sorry na lang siya dahil hindi na ako yung dating Bianca na kilala niya. Hindi na ako basta-basta maapektuhan sa mga sasabihin niya. Akmang sasagutin ko na sanang sinabi niya na mapansin ko ang pagpasok ni Farah sa opisina ko. Excuse me, Ma'am Bianca, but BMB is on the line and he wants to speak with you. Okay, thank you, Farah. Tugon ko sabay kuha at tapat ng telepono sa tenga ko na nakapatong lang di sa table ko. I'm busy, Dad. Mommy, I miss you. Hindi ko na ituloy ang sasabihin sana sa pag-aakalang si Daddy ang nasa kabilang linya dahil malungkot na boses ng anak ko na si Maribela ang bumungad. Excuse me, sambit ko sa lalaki na nakaupo sa harapan ko tila, kuryoso sa kung sinong kausap ko. Alam ko nasa kalagitnaan ako ng meeting kay Mariano pero tumawag ang anak ko sa mga oras na ito ay alam kong malungkot. Yes, baby, uuwi ako ng maaga and I'll cook for your favorite dinner. Sad ko muli sa kabilang linya habang nakatayo at nakapamaywang. Hindi tuloy nakawala sa akin na mapanuring tingin ulit ni Mariano sa akin. Yes, baby. Let me finish my work, okay? Uuwi ako after this. Bye. I love you. Sabi ko bago tuloy ang ibinaba ang tawag. So, unprofessional, Bianca? We're on a meeting tapos nakuha mo makipagharutan sa lalaki mo? Iritado niya sabi na makabalik ako sa upuan at binaliwala ko na lang ang kung anumang sinabi niya. Let's have another meeting next time, Mr. Cuevas. You seem so irritated today. Walang buhay kong sad sa kanya habang nakaturo sa pintuan ng opisina ko. All along, I thought that BMB is your relative.
He's your other man at siya rin na matandang lalaki na itinanggi mo noon sa akin? Pasigaw niyang sabi sabay hampas sa lamesa ko habang masama ang tingin sa akin. Pinakalma ko sarili ko bago gumanti ng tingin sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw ko siyang patulan pero sadyang sinasagad niya presensya ko. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya at kita ko sa mga mata niya ang labis na pag-inis at galit. Bagay na hindi ko mawari kung saan galing at kung anong pinaguhugutan niya. Hindi ako nakipag-meeting sa'yo para panghimuso ka ng personal kong buhay, Mr. Cuevas. My secretary will call you to reschedule our next meeting. So now, leave my office. Malumani kong sabi sa kanya. Ako na ang unang pumutol sa tagisan ng tingin naming dalawa. Dahil alam ko hindi naman matitinag ang lalaking ito at pipilit kung ano man ang gusto niya. Pambihira talaga si Mariano kahit kailan. I felt so guilty back then when our baby died dahil sinisi ko ang sarili ko. Na kung tutuusin ay kasalanan mo naman talaga, Bianca. You cheated on me with that old man. Punong-puno ng galit ng sabi hampas muli sa lamesa ko, dahilan para magulat ako na sobra. I talked to my inner self to calm down and let my breath out. Alam kong darating ang araw na makikita kaming dalawa ni Mariano, kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi na ako matatakot sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nilabanan muli ang galit na tingin niya. Akala siguro niya masisindak ako sa kanya. We're not that close, Mariano, so stop acting like you know me. Stop accusing me without knowing everything. Huwag kang umasta na parang asawang niloko. Leave my office now. Malakas kong sigaw habang nakaturang daliri sa pintuan ng opisina ko at hindi pinuputol ang masamang tingin sa kanya. 5 taon nang lumipas, Bianca, pero hindi mo mabuburang katotohanan na asawa mo ako at asawa kita. Kaya ang ginawa mo 5 taon na nakaraan ay panluloko. Niloko mo ko. Pwes tingnan mo kung anong kaya kong gawin dahil sa panluloko mo. Pasigaw niya rin tugon sa akin. Saka mabilis na nagmarcha palabas ng opisina ko at padabog na sinarang pinto. Hindi ganitong pagbabalik ang inaasahan ko at mas lalong hindi ang tagpo naming dalawa ni Mariano ang gusto kong mangyari kaagad. Pero mukhang tadhanang may gustong magkita kami't buksang muli ang usapin tungkol sa nakaraan naming dalawa. He thought that my father is my other man. Great! Itinuon kong natitirang oras ko sa trabaho. Mula sa pag-check ng mga papeles at pagkilala sa mga empleyado ng kumpanya ni Dad. Hindi kasi lahat sa kanila ay aware na ako ng bagong CEO ng kumpanya, kaya minabuti kong ipakilala ang sarili ko. Kinalimutan ko kung anumang nangyari sa meeting namin ni Mariano. Sa halip ay tinatak ko sa isip ko na hindi kami magkakaroon dalawa ng maayos na usapan kahit pa business partner na kami. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Mariano sa mga huling sinabi niya sa akin bago siya umalis sa opisina ko. Pero wala akong pakialam kung ano man yun dahil sa totoo lang ay naiinis ako sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanyang tungkol kay Maribela kung ngayon pa lang halos bugahan niya ako ng apoy sa sobrang inis niya. Malamang itatanungin ako ng anak ko pag uwi tungkol sa ama pero bahala na kung anong pwedeng idahilan. Ayaw ko rin kasi umasa siya na makilala kaagad ang ama. Tinapos kong lahat ng trabaho na meron ako para nang sa ganoon ay makauwi ako ng maaga. Pero nang pababa na ako sa parking lot ay sakto naman nakita ko si Dad at Maribela habang magkahawak ang kamay. Dad! Masayang tawag ko sa ama nang makitang papalapit na sila sa akin. Mami! Masayang salubong naman ni Maribela sa akin sa yakap ng pagpantayin kong tingin namin dalawa. Let's eat outside, sweetie. Saad ni Dad sabay halik sa pisngi ko nang makatayo ako habang karga si Maribela. Okay, Dad. How's my baby? Saan kayo galing ng grandpa mo? Tugon ko sabay tanong sa anak kong abala sa paglibot ng paningin niya sa paligid. Grandpa enrolled me on daycare, Mami. At saka po nag-shopping kami ng gamit ko pang school. Masayang sagot ni Maribela. Wow, are you happy naman ba? Tanong ko ulit sabay ayos ng seatbelt niya matapos ko siyang maiupo sa gitna namin ni Dad. Yes, Mami. Super happy, Mami. Nakausap mo na po ba si Daddy ko? Mabilis ang tugon pero may kasunod na tanong dahilan para magkatinginan kami ni Daddy. Anak Maribela, busy pa siya eh. Pero bukas ito-try ni Mami, okay? Alanganin kong sagot sabay tingin muli kay Dad. Don't try it, Mami. Please do it po. I want to meet him para magkakilala na kami. Sabay niya pang muli sa nangungumbensing boses. Minabuti ko na lang na hindi sagutin ang huling sinabi ni Maribela dahil sa totoo lang ay hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Mabuti na lang din talaga at natuon ang atensyon niya sa hawak na coloring book. Talagang porsigidong anak kong makilala at makita ang ama niya. Pero hindi ko naman alam kung paano sasabihin kay Mariano ang tungo sa kanya dahil siguradong mag-aaway lang ulit kaming dalawa kapag nag-usap kami. How's the meeting, sweetie? Tanong ni Dad na umagaw sa atensyon kong lumilipad na naman sa kung saan. Disaster, Dad.
Inis kong tugon ng maalalan tungkol sa meeting namin ni Mariano. What happened? Kunot noon tanong ulit ni Dad habang seryoso ang tingin. He accused me that I cheated on him back then at akala niya si BMB ay other man ko. He's also mad because of the case that you filed against him years ago, Dad. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang sinabi niyang sugar daddy kita. Kalmado kong kwento kay Dad pero ang totoo ay naiinis ako. Hindi ko pa nakakalimutan ng mga sinabi niya kanina. Dahil narating na namin ang restaurant kung saan kami kakain, ay napuntang usapan namin ni Dad sa ibang bagay. Kaya naman nagpapasalamat ako dahil pansin ko ang pagkunot ng noon niya. Lalo na sabihin kong inakusahan ako ni Mariano, nakabit ko siya. Matapos namin kumain na nag-aya ng umuwi kaagad si Maribela dahil inaantok na. Kaya naman na makarating kami sa bahay ay mabilis siyang naglinis ng katawan at nagtungo sa kwarto. Sandali ko inasikasong anak bago bumabang muli sa sala kung saan naabutan ko si Dad na umiinom ng tsaa. Kaya naman mabilis ko siyang dinaluhan at nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kumpanya. Tell me if that man did something bad to you. Good night, sweetie. Sambit niya sabay halik sa noo ko na magpaalam siyang magpapahinga na. Kinabukasan ay maaga akong nagising kaya maaga rin ako nag-asikaso para pumasok sa opisina pero hindi ko alam kung masyado ba akong maaga para pagtingin na ng mga empleyado na ipinagtataka ko. Farah, what's happening? Kunot noon tanong ko sa sekretarya ko na mukhang inaabangan ng pagdating ko. Good morning, Miss Bianca. Seryoso niyang bati sabay lapag sa tablet na hawak sa ibabaw ng office table ko. I don't know why and how, ma'am, but those photos are circulating on the internet. Mabilis niyang saad dahilan para tingnan ko mga pictures na nasa tablet niya. Mga kuhang litrato namin nila Dad at Maribela kagabi mula sa malayo kung saan kami kumain ng dinner. Gusto ko na sanang matawa dahil wala naman ako ibang makitang mali sa mga pictures namin hanggang sa nakita at nabasa kong title ng article na sinasabi ni Farah na kumakalat ngayon sa social media. Ang asawa ng sikat na si Mariano Cuevas ay bumalik pagkatapos ng 5 taon. Ngunit siya ay nakitang kasama ng isang bata at rumored sugar daddy na kilala bilang BMB, ang may-ari ng Bermuda's Atelier. So totoo talaga na niloko niyang asawa niya? Tila umakyat lahat ng dugo sa ulo ko dahil sa nabasa na nasisiguro kong si Mariano ang may pakana. Kaya naman nagmadali ako lumabas ng opisina ko para sugurin siya. Hindi ako makapapayag na idadamay niya si Dad sa galit niya lalo ng anak ko. Humanda ka sa akin, Mariano. Nang makarating ako sa kumpanya ni Mariano ay kaagad ako nagdiretso kung nasaan ang opisina niya. Binaliwala ko mga mapanghusgang tingin sa akin na mga nakakasalubong ko. Sigurado akong dahil sa article na lumabas kaya pinagtitinginan ako. Wala akong panahon para pansinin sila dahil sa mga oras na ito, gusto ko lang na masaktan si Mariano sa paraang gusto ko. Excuse me, gusto ko makausap si Mariano Cuevas. Tell him that Bianca Bermudez is here. Saad ko sa babaeng sumalubong sa akin paglabas ko ng elevator. Nasa tingin ko yung sekretary niya. I'm sorry ma'am, pero kaalis lang po niya. Nag-aalala niyang tugon sa akin. Call him at sabihin mong naghihintay ako. Iritado kong sabit muli. Alam ko hindi dapat ganito maging trato ko sa babae pero sobrang galit na nararamdaman ko sa mga oras na ito kaya hindi ko mapigil ang emosyong nararamdaman. I'm really sorry ma'am pero hindi ko pumatawagan si Mr. Cuevas. He's on his way to Laguna para po sa isang meeting. I was about to call your secretary to say something but since you're here ma'am, I will tell it personally po. Mr. Mariano Cuevas wants to have a dinner meeting with you together with his parents. Formal na sabi ng sekretarya. Dahil sa sinabi niyo ng sekretary, ay may nabuo akong idea sa isip ko kung paano makakabawi sa kawalang hiyang ginawa niya. Lalo pa akong ginanahan na mabanggit nitong kasama ang mga magulang ni Mariano sa dinner meeting. I think that dinner is the best opportunity for me para masabi ko lahat ng galit na matagal ko nang inipon. Hindi ko gustong idea ang pumasok sa isip ko pero dahil sa ginawa ni Mariano, dinami niya si Dad at si Maribela. Yun ang hindi pwedeng palagpasin. I guess oras na para pasabugin ng bombang matagal ko nang tinatago. What for? Iritado ko kunwaring tanong sa kanya. To formally ask to convince you about the partnership of your companies, ma'am. Natungon niyang tugon. Okay, tell him I am coming. Kaagad kong tugon. Ma'am, Mr. Cuevas also told me to tell you that you should come with the BMB. Sad muli ng sekretarya. Hindi ko tuloy maiwasang mapatas ng kilay dahil mukhang iba ang gustong mangyari ni Mariano sa dinner meeting mamaya. Pwes, tinalang namin dalawa kung matuwa siya sa mga sasabihin ko. Kaagad rin akong bumalik sa opisina ko matapos makipag-usap sa sekretarya at sabihin darating kami mamaya sa dinner meeting. Hindi ako sigurado sa kung anong mangyayari pero ganado akong harapin sila. Lalo ng mami ni Mariano na maraming kasalanan sa akin. Dad called me when lunchtime came
At ramdam kong sobrang galit niya dahil nabasa niya ang article patungkol sa aming dalawa. I'll calm him down dahil base sa tono ng boses niya ay parang gusto niyang ilibing ng buhay si Mariano. I also told him about the dinner meeting pero ayaw niyang magpunta kung hindi ko lang sinabi ang plano ko. Ayaw niya sa gagawin ko dahil baka ako raw ang maapektuhan sa huli kaya naman ipinaintindi ko sa kanyang kaya ko naman. The article is still circulating on social media kaya naman nakatanggap ako ng samot-saring bash mula sa mga tao. Pinagsawalang bahala ko lang lahat dahil hindi ko kailangan magpaliwanag sa lahat, lalo na kung sa isang panig lang sila naniniwala. Imbis nga na malungkot ay natatawa pa ako dahil sa nangyari. Yung tipong 2 araw pa lang ako sa Pilipinas ay may isyu kaagad akong kinakaharap. Nang matapos ng oras ng trabaho ay umuwi ako sandali para mag-ayos at magbihis at nang tuluyan na nga akong matapos, ay sakto naman narinig kong pagkatawag sa akin ni Dad. I wore a simple black fitted dress na pinatungan ko ng white blazer and pair with black heel sandals. Kontento na ako sa simpleng ayos lang dahil gusto ko palaging maging komportable sa mga sinusuot ko. Tahimik lang kaming dalawa ni Dad, buong biyahe papunta sa restaurant. Hindi ko alam kung ano niisip niya sa mga oras na ito pero isa lang ang nasisiguro ko. Nag-aalala siya para sa akin. We arrived late at the restaurant dahil sinadya ko talaga magpahuli sa oras na mapag-usapan. Gusto ko kasi makita magiging reaksyon nila kapag nakita ako. Are you sure about this, Bianca? Nagdadalawang tanong ni Dad nang kumapit ako sa braso niya habang tinatahak namin ang daan papunta sa VIP seat na nakahanda para sa amin. Yes, Dad, mabilis kong tugon. Saka siya ginawaran ng ngiti. I hate the fact na gusto mo kong gumanap bilang sugar daddy mo sa harap nila. Kunot nung saad muli ni Dad na ikinatawa ko naman. The manager assisted us until we're near to reach the VIP table at mula sa malayo tanaw kong pamilyang minsan na nagkulong at nagkontrol sa buhay ko. Kita ko kung paano tumawat ngumiti si Attorney Vera na parang wala siyang ginawang mali sa akin. Ang babaeng naging punot dulo ng paghihirap ko, si Attorney Vera, nakasakay na siya sa wheelchair at malayong-malayo na itsura niya kumpara sa noon. Baka sa sakit sa katawan at itsura niya pero gayon pa may hindi pa rin nawawala ang pagiging sopistikada niya. Oh, they're here! Bulat na bulalas niya nang tuluyang makalapit kami ni Dad sa gawin nila. Pansin ko pag-ikot ng tingin ni Mariano at Nadia sa gawin namin ni Dad na kapwa-abala kanina sa pag-uusap. Habang ang daddy naman niya kaagad na tumayo na makita kami. I apologize for being late, Attorney Cuevas. Seryosong sabi ni Dad. Saka nakipagkamay sa gina nakaharap na sinundan naman kaagad ni Docador. Nasa mga oras na ito naramdam ko ang pagsulyap sa akin. Hindi pa rin nagbabago at kagaya pa rin noon. Mukhang manyak pa rin hanggang ngayon. Pamilya talaga sila ng mga mapagpanggap. Good evening, BMB. Formal na bati na mag-asawa kay Dad. It's our pleasure to finally meet you. Thank you for accepting our invitation. Attorney Vera said as she laid her gaze on me. Good evening, Mariano Cuevas. May diin sa boses na sabi ni Dad nang agawin ang atensyon ni Mariano. Napansin kong kawalan niya ng interes sa sinabi ni Dad. Kaya naman ako nang umabot sa kamay ni Mariano para makapag-shake hands. Oh, the slut is here. Maarting sabi ni Nadia sa mahinang boses na hindi nakatakas sa pandinig ko. Sino kayang slut sa aming dalawa na halos ayaw yatang mahiwalay ng katawan kay Mariano? Who is the slut are you talking about? Nakangiti kong kunwaring tanong sa kanya. Good evening, Mr. and Mrs. Cuevas. It's been 5 years. Hindi ko akalaing makikita ko ulit kayo. Sabit ko na may hilaw ng ngiti sa mga labi na itinuon ng atensyon sa mag-asawang Cuevas. Good evening, Iha. Alanganin niyang tugon sa akin. I think we should order for our. Talagang pumunta ka rito, Bianca, na kasama lalaki mo? Hindi na ituloy ni Atty. Vera ang sasabihin sana dahil sa sinabi ni Mariano. Gusto kong matawa sa paraan ng pagkakasabi niya pero minabuti kong huwag pansinin ang nasabi niya. Bagkus ay naupo ako sa upuan na hinila ni Dad para sa akin, saka nagtaas ng tingin sa kanya habang nakangiti. Wala akong komento tungkol sa babaeng kasama mo. Sabi ko sabay tingin kay Nadia mula ulo hanggang paa. Bagay na alam ko ikinainis nito dahil sa pumumula ng tenga niya. We came here because you invited us for our company's partnership. Pero mukhang iba yata ang pakay niyo kay Bianca. Sarcastic na sabat bigla ni Dad. Pansin ko pag-disgusto niya sa inakto ng mga taong kaharap namin sa oras na ito. I think it's better if I will just cancel ang partnership. Mukhang may personal na isyong CEO ng Cuevas Hotel kay Bianca. Inis na sabi muli ni Dad. I invited you in here because I want to confirm something at kumpirmado ngang sa matanda ko pinagpalit ni Bianca. May pang-aasar sa boses na saad naman ni Mariano na ikinakulo ng dugo ko. Excuse me? Sabi ko sa inis na boses. Planado nga ni Mariano ang dinner na ito at hindi na ako magtataka kung ang pakay niya talaga yung mapahiya pa ako lalo sa mga tao. Sa VIP table kami nakapwesto kung saan malayo sa iba pero pansin kong tingin ng ibang kumakain sa lamesa namin.
Marahil ay ramdam ang tensyon na namumuo sa pagitan namin. Wala ka bang kahihiyan, Bianca? May isyong kumakalat patungkol sa'yo, tapos nagawa mo pang isama lalaki mo? Sabat ni Nadia. BMB, are you not ashamed being with her? You're a well-established man. Then, you let this bitch taint your reputation? Usal naman ni Atty. Vera sa maarting tono sabay simsim sa way niya. Why would I be ashamed? She is a good woman with integrity. Isa pa, she's the only woman I want to take care of my wealth. Puno na pagmamalaking sabi ni Dad. She's my wife, so how can she do that? Pasigaw na sabi ni Mariano sabay hampas sa lamesa, dahilan para gumaway ng ingay. Dahil sa sinabi niyang yun ay nagkatinginan kami ni Dad. Tingin na alam ko naghihintay siya sa mga sasabihin ko. Pagkatapos ay nag-angat ng tingin kay Mariano. Sumimsim muna ako sa wine. I am not your wife, Mariano. Hindi mo ko asawa. May din kong sabi habang pinuputol ang tingin sa kanya. Kasal ka sa akin kaya asawa kita. Kailanman ay hindi mo ko naging asawa, Mariano. Peke ang kasal natin. Ano kayang planong gagawin ni Bianca sa paghaharap nila Mariano at ng pamilya nito? Ipagtapat na kaya ni Mariano ang ginawa ng kanyang ina? Yan ang ating aalamin sa ating susunod na kabanata.